Yo, what's up guys? For today's video nga pala, isamahan nyo kami ni Tol Joel sa aming adventure ngayong araw. Dumaan na nga po pala kami dyan sa palengke at para makabili ng isda na aming iihawin at lulutuin. Shoutout din sa mga nag-sponsor ng isda bilang karagdagan sa aming dala. Ito nga po pala yung napili naming spot sa Barangay Dawis dito sa sakop ng Gasan. Kilalang kilala po ang barangay na ito sa paggawa ng mga magagandang pamaypay na gawa sa kawayan. At dito nga rin po matatagpuan ang Matagumpay River, ang sikat na paliguan dito sa. So guys, nandito tayo ngayon sa dulo ng Santa Mesa River dito sa Barangay Dawis. So ito yung sitio Santa Mesa guys. Doon sa may banda-bandang ibaba lang namin ni Tol Joel, doon yung dating paliguan na Santa Mesa Unity. Ayun, kumbaga tawagin ni SM. So doon pa tayo pupunta sa may Busay doon sa dulo. At mula nga po sa sitio Santa Mesa ay 15 minutes lamang ang lalakarin papuntang Busay. 10:30 AM na nga po pala kami nakarating dito, kaya naman talagang sobrang init. Pero dahil sa napakaganda ng lugar at kapaligiran ay talaga namang mag-i-enjoy ka kahit sobrang init. Iba ang pakiramdam kapag nature lover ka. Bukod sa marirelax ang katawan mo ay marirelax din ang iyong kaisipan. Ramdam na ramdam mo ang kapayapaan ng paligid. Huni ng mga ibon at iba't ibang klaseng hayop ang maririnig mo, kaya naman nakaka-relax talaga. At ilang minuto nga po kami naglalakad ay napansin namin ng mga naglalarong unggoy dito sa gilid ng Patirawo. Ni Tol Joel, kaya lang hindi ma-appreciate sa camera. Napakadami nila sila sa makapal guys na yung na mga puno. Ayun, ang dami nila oh. Kaya lang hindi ma-appreciate sa camera, hindi talaga makikimera ko, pero maraming unggoy guys. Tol, bulong lang guys. Nakakita kami rito ni Tol Joel ng sobrang daming amo guys. Kaya lang hindi makita sa camera namin kasi mababang uri lang, pero ang daming amo guys. Ang daming unggoy. Nakakatuwa talaga makita yung mga ganun sa wild. Napakasarap panuorin natin. Bali, inaantay namin dito bumaba guys yung unggoy. Bibidyo namin. Sana ma-tsimpuan namin. So dito muna kami sa gilid ni Tol Joel. Yung mga idol. Ayan. Ayun guys. Ayun. Yan. Kung maririnig yung muni na yun, yung tumutunog. Yun. Hindi lang masyado makita sa camera. Nagkakamot oh. Guys, napaka gandang pangmasdan. Nasa 10 unggoy nga po pala yung nakita namin ni Tol Joel na nagpapalipat-lipat sa mga sanga. Halos 3 minuto rin kami nag-antay kung bababa sila at para makita namin at mabidyohan namin kahit ng malapitan. Kaya lamang habang pinagmamasda namin ay pinagmamasdin din kami at maingat na pinag-aaralan ng bawat kilos namin. At dahil mababang uri nga lang po yung gamit naming camera dyan ay hindi talaga ma-appreciate dun sa video dahil dun sila sa ilalim ng punong nagtatago. At habang nag-aantay nga po kami dyan ay biglang may kumulasgos na sa gilid ni Tol Joel. Akala namin ay mga unggoy na ang kumulasgos sa may gilid niya, yung pala naman ay ahas. May isang di pa rin po yung haba ng ahas, kulay green at brown. Kaya sabi ko kay Tol Joel ay sabi ko alis-alis na tayo at baka ito'y hudyat na para tayo umalis. Diretso na tayo guys dun sa pinakang spot natin talaga na pupuntahan natin, yung Busay dito. So umalis agad kami ni Tol Joel kasi parang feeling namin hanggat may tao hindi nababa yung unggoy. Gusto sana namin makuha na ng close up, pero wala tayong magagawa, hindi natin pwedeng bulabugin yung mga unggoy. Mas maganda makita sila sa wild kaysa naman sa nakakulong, di ba? Sayang lang, hindi natin nakuha na ng close up yung mga unggoy. Ang dami guys, sobrang dami. Siguro mga nasa tansya namin ni Tol Joel ay nasa 10. Tapos isa yung pinakamalaki sa kanila. Siya yung tumata yung pinuno. Dali guys, nandito na kami ni Tol Joel sa Busay. At sa wakas ay nakarating na kami dito sa spot namin dito sa Busay. Ibang-iba ang itsura niya kumpara nung una kong punta dito. At dahil sa init nga po ng panahon ay talaga namang medyo maliit ang tubig. Pero hindi nga po tayo dyan magse-set up ng pagluluto doon sa may taas-taas na yon. Doon po tayo pepwesto at may Busay pa po doon sa loob. Dinadaanan nga rin po pala ito ng mga ilang taong naglulukad mula sa taas ng bundok. Ibig sabihin ay dito sila dumadaan na may kargang lukad o pasan-pasan nila ang lukad pa ibaba. At ito nga po yung itsura ng kanyang taas. Medyo maliit din yung tubig kumpara sa nauna. Pero ayos na yan. At least may tubig kaysa naman wala. Abay, mas mahirap yata maglangoy ng walang tubig. Kaya medyo nature ang dati, kaya lang medyo mahina yung tubig ngayon kasi sobrang init ang panahon. Dati nung nag-vlog ako dito, malakas yung tubig. Sobrang lakas yung tubig, halos namumuti yan hanggang doon sa baba. Gaya na nga po na sinabi ko kanina ay dinadaanan talaga ito ng mga naglulukad. Swerte kami na tsempuhan sila tatay, kaya naman nagpaalam kami kung pwede namin silang i-video. Murang halaga ng lukad natin dito sa Marinduque. Hindi worth it yung presyo sa hirap maglukad. Kaya sana naman itaas yung presyo dito ng lukad sa atin. Hindi biro ang dinadanas ng mga maglulukad. Naalala ko tuloy sa Kawit nung naglulukad kami doon, ganyan din yung dinadaanan namin. Halos mga ugat lamang yung tatapakan namin tapos mataas ang lalaglagan. Kaya isang pagkakamali mo lamang o isang tapak lamang na mali ay pwede kang mamatay. Curious nga si Tol Joel dyan, kaya naman inakyat niya
yung taas at susubukan daw niya kung gaano kahirap bumaba ng walang dala. O wala pang dala yun ha, lalo kung may dala. At dahil nga sa walang pakialam tayo kay Tol Joel sa mga pinagagawaan niya ay sabi ko ay magdudupong na lang ako ng apoy at talaga naman nung gutom na. Dito ko na nga rin pala hinugasan yung bigas sa busay. Siyempre dito na rin tayo kukuha ng pansabaw dahil napakalinis naman ito. Nagtanong din sa akin si Tol Joel dyan kung mayroon daw ban linta doon. Sabi ko ang linta, wala ang linta din eh. Linta lang na alam ko yung katrabaho ko dati. Malakas sumipsip, aray mo, kokak. Sinalin ko na nga rin po pala dyan yung kanin sa dahon ng saging kasi magluluto naman tayo ng sinabaw na tulingan para naman tayo may maigop-igop na abaw. At syempre dito rin tayo nakukuha ng pansabaw natin sa ating sasabawang isda. Wala nang sala-sala yan, laban na yan. Dami na namang unggoy dito, ang dami amo. Guys, ang dami na namang amo, nakita namin ito Joel. So susubukan natin kung makuha na ng close-up kung hindi sila aalis agad. Putik, ang bilis, wala na agad. Ayun agad, papalayo na. At dahil sobrang ilagma po talaga ng unggoy ay hindi man lang namin na-picturean o na-videohan man lamang kahit saglit. At kahit di natin nakuhanan o na-video man lang kahit saglit lamang ay mapalad pa rin tayo na makakita sa wild ng mga ganitong klaseng hayop. Ang isa sa dahilan kung bakit nandito lamang sila sa palibot ay nandito rin yung kanilang tubig at pagkain. Noong unang vlog ko, first time kong pumunta rito ay natsyempohan ko pa yung isang unggoy na kumuha ng niyog. Pagkatapos yung balatan yung nakuha niya niyog ay ibinato niya o binagsak niya sa mga lalaking tipak ng bato para mabasag at makuha niya yung laman at makain. Naalala ko tuloy sinabi ng lola ko matatalino daw talaga ang matching. Kahit wala silang itak, kaya nilang kuhanin ang laman sa pamamagitan lang ng pagbasag sa bato. O sana all, mataas ang IQ. Buhay probinsya, saya talaga. Sariwang hangin, sagana sa biyaya. Simpleng buhay na aming taglay. Inspirasyon at realidad ng buhay. Sa inyo'y ay aking alay. Marindukin nyong batanggin nyo. Tayo na at mag-explore. Let's go na! For adventure! Try for the go! Kahit anong hirap ay ang sarap mabuhay. At habang kumakain nga po pala kami dyan guys ay pinagbabato kami ng mga unggoy. Yun ulit siguro yun, nakita naming isang grupo doon sa may taas ng busay. 2 beses kami binato ni Tol Joel. Ang una ay tumama doon sa may malapit sa may kinakainan namin. Pangalawa ay sa tubig na. Sabi ko kay Tol Joel ay baka namang gustong uminom ng mga unggoy kaya naman nagpasya na rin kaming umuwi dyan. Tatago lamang sila doon sa may taas ng puno, doon sa may malaking bato. Habang pinagmamasdan kami kung anong ginagawa namin sa ibaba. Kaya kahit gustong gusto naming maligo ay nagpasya na rin kaming umuwi kasi naaabala namin sila. Dahil sa sobrang init ng panahon baka gusto nilang maligo o uminuman lamang doon sa busay. Kahit hindi kami nakapaligo rito ay okay lamang, mahaba-haba pa naman yung ilog at marami pang pwedeng paglubluban dyan. Dahil tayo ay makakalikasan ay irerespeto natin kung ano mga pangangailangan ng hayop. Dahil dito mismo yung tirahan nila at tayo ang dayo kaya naman tayo ang makikisama. Manood na sa kanya. Manood na sa kanya. Hindi lang pampamilya, kasama rin ang ating tropa. Manood at mamangha sa mga bagong videos niya kay DL Vlog.